di ba? Na nag-ignayan kayo, nagpapalakasan kayo sa bawat isa. And yet, alam niyo, sa ating relasyon sa mag-asawa, may mga times talaga na mayroong bagay na darating. Pag walang unity in prayer ang mag-asawa, especially kung natutumba yung isa, at isa ay mas malakas, at yung isa naman matumba at isa mahina din, pareho kayong tumba. Nakon? Minsan ang atake ng kaaway, sometimes yung mas malakas, na-atake ng kaaway yon dahil mahina na yung isa eh. Nakon? Kanya na yun eh. Aatake niya yung mas malakas. Pag na-atake niya yung mas malakas, bubuwag yun siya. Pag nabuwag yung malakas, paano pa mag-aalala yung mahina? Intindihan niyo? Kaya kailangan po I encourage you to build that house na mayroong panalangin at buong-buo yung panalangin. Kung i-rewind mo lang nga yung buhay natin sa nakaraan, it's good to start na pamilyang buong-buo sa panalangin. I remember with the point na ako'y almost matumba, na manalangin na po ako madaling araw 4 o'clock in the morning. Pero ano pong nangyayari? Instead na tutulungan akong matutumba, itutulak at sisipain. Alam niyo, kung mahina ang personal prayer ko that time, matagal na tumba rin ako. Pero I remember, nanay ko, maliit pa po kami, madaling araw na nanalangin ng nanay ko. Gumising kami, nag-speaking tongues sa nanay ko. Ang tatay ko, punong-puno ng pagsamba ang simbahan namin sa Rojas, sa pananalangin yan. Pumupunta at lumuluhod yung mag-asawa. Doon po kami nakagising sa ganoong sistema ng buhay. Kaya na ako sa aking buhay din, naging sistema ko na rin ang buhay yun. Dahil hindi, ibig sabihin na matibay ka sa panalangin, hindi ka aatakihin ng kaaway. It doesn't mean. Dahil yun mismo ang atakihin ng kaaway. Pero ang maganda sa Panginoon, the more na tayo manalangin, ang atake man at darating man ang atake, hindi tayo matutumba. Hello? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Hallelujah! Gusto man din tayo tumbahin ang kaaway, pero kailanman hindi tayo madidefeat at hindi tayo niya kayang matumba. Dahil yun po yung solusyon. Yun yung panalangin ng Panginoon sa mga disciples. Tulog-tulog ba kayo? Na lest na ikaw din ay kayo ay kay lest you enter into temptation. Dahil alam ng Panginoon, siya nga anak ng Diyos, anak nga ng Diyos, siya po ay, di ba, tinukso nga siya After His fasting, tinukso nga ang ating Panginoong Isus. How much more tayo? Amen? A prayerless church is a powerless church. I remember 4 months ago, God revealed po sa akin, at sabi ng Panginoon sa akin is, this church is a prayerless church. And I told Pastor Lino and Pastor Nanay concerning this. Sabi ko, Pastor Nanay, pagyamanin natin ang intercession. 4 months ago po yun. Nag-reveal ang Lord sa akin. Sabi niya, dahil sa kanila po ko inatang ang intercession, Pastor Nanay, pagyamanin niyo ho yung intercession. Hindi ko alam na God is preparing dahil may gagawin, may mangyayari. Hindi ko alam. Di ba, remember Pastor Nanay, I told you with Pastor Lino, that word. Sabi ka ni Pastor Nanay, before what happened the other week, Sunday, 2 consecutive walang intercession nangyari. Hello, Sister Lydia, right? Dahil busy sa paglilinis. Sometimes, maraming ginagawa ang kaaway pa i-divert yung ating mga isip sa tamang pamamaraan at tamang gagawin at salita ho ng Diyos. Hindi ho ako nagbibiro, salita ho ng Diyos yun na ibinigay sa akin ng Panginoon. I remember, 1 week before nangyari din yun, ginigising ho ako ng Panginoon na 2:30 early in the morning just to pray.
Kahit alas 12 po ako natutulog every day, pero He woke me up 2:30 early in the morning. Supposed to be sarap natulog yan. Pero hindi na po ako makatulog yan. I intercede, I really prayed. I don't know. Di ko naman alam eh. Basta ginigising ho ako ng Panginoon. I prayed for Israel. I prayed lahat na po pinagpipray ko. Hindi ko alam na mayroon palang darating. And you know, I realized yung time na yon. Yung time na dumating ang immigration, nahila ho ako ng Panginoon palabas sa lugar na ito. I'm sorry sa iba na hindi nakaunawa sa akin. Personally, hindi nakaunawa sa akin na kung bakit hindi ako bumalik is because inilabas ako ng Diyos. 12:30, hindi po ako lumalabas na tao dahil may Bible school. That time po na nagme-message dito yung ating Reverend Eugenia, supposed to be yun ay kakain na lang kami sa labas ng 1 o'clock after the class. Sister Shoni and Sister Helen is with me during the time. Pero yung time na yon, sabi ko wala tayong pagkain, it's not enough the food na pagkain natin sa bisita. Sabi ko, Sister Liklik, tawag ka kay Sister Maymay para bumili ng manok, ng lechong manok. And you know, timely the time, sumakit ang tiyan ni Maymay. Remember Maymay? Sana siya. Ayun, si Maymay, sumakit ang tiyan. Hindi namin siya nautusan. Sabi niya, wala na rin lechong manok doon sa lugar na yon ng Libisyanan. So, wala akong choice. Samantala, kung tutusin, pwede ko namang utusan si Sister Shoni na, Sister Shoni, pwede ba bang bumili ka ng lechong manok or ano doon? Pero bakit parang may humatak sa akin na sumama kaming dalawa palabas? I don't know. Nung lumabas kami papuntang ng Takana para bumili kami ng lechong manok at dumaan pa kami ng McDonald's, bumili kami ng vegetable salad. And then sabi sa sobrang init, kasi alas 12 pasado na siya. Alas 12 pasado na siya, na init masyado. Sabi, sinahabol namin yung time para kakain na kasi matatapos na ang class ng Sunday. So, nung bumalik kami, sumakay kami ng Shirot. Tamang paglampas namin ng Rakebet, may tumawag sa akin. Ikaw ba yung Sister Nora? Sister Nora ang tumawag sa akin. Pastora, andito yung immigration. Mabuti na lang kamo yung time na yun, nadampot ko telepon. Kasi usually may mga dimang pagkakataon na ang telepon natin nasa bag na hindi natin siya nadadampot. So yung time na yun, nadampot ko agad yung telepon. Yung time sabi, Pastora, andito at ikaw ang hinahanap ng immigration. So bakit ako? At saka tinatarget babaeng pastora. So yung time na yun na ako yung tinatarget, pero hindi naman, that time wala akong iniisip. Ang sabi ko, bug lang, bug. Bug. Ganun, ang lakas ng kaba ko eh. Ang lakas ng kaba ko, sabi ko kay Sister Shoni, Sister Shoni, hindi ako papasok. Pag pumasok ako, hindi ako makahanap ng rescue. Yun agad ang pumasok ko. Mai-squeeze ako nito at pati ibang mga walang visa, madadamay. Yun ang sabi ko sa isip ko. Kaya salita sa kanila, hindi pwede. Hindi ako pwede. Sunod-sunod yung tawag ng nasa loob para pumasok ako. Hindi pwede. Kasi kailangan kong i-rescue pa ang ilan at gagawa ako ng paraan kung sino yung tatawagan ko. Una po namin tinawagan ay si Sister Shoni, yung military. Si Ellie, na tumulong po sa amin para humanap ng kaya nakilala ko rin siya. Pero hindi agad siya nag-response doon. Kaya tumawag siya. Sabi ko, Sister Shoni, sabi ni Sister Shoni, ako pastora ang titingin doon. Sige, tumuloy ka, sabi niya sa akin. Para maghanap ng rescue. Yung time na yun po ay tumawag si Ellie. Sabi ni Ellie sa akin, ano daw ang nangyari? Sabi ko, mayroong pumasok na immigration sa church. Sabi ko, anong gagawin ko? Tulungan mo ako. Tulungan mo kami para ma-rescue namin kung anong gagawin dahil simbahan niya, bakit pinasok? Sabing ganon. Sabi niya, wala akong magagawa. Military na ho nagsabi nun, wala akong magagawa. Pero I will look for somebody to help. Okay. So wala akong naisip si Pastor Ron na ba ang tawagan ko o si Pastor Ruby. I remembered si Pastor Ruby kasi si Pastor Ruby, di ba, lumalaban yan sa mga may visa sa mga anak. So may mga alam yon. So tumawag ako. 5 calls, walang sagot si Pastora Ruby. So anong gagawin ko? So tumawag na ako sa mga intercessors. Sister Ophel, mag-intercede na kayo, intercede. Sa palagay mo, pag pumasak ako, makahawak kong telepono? Hindi na ako maka-rescue, hindi na ako makatawag kasi hawak na ako nila. Nung doon ako, umakyat ho kami, sabi ko, Sister Helen ang bitbit ka, kasama ko Sister Helen. Sabi ni Sister Helen, sinigundahan ni Sister Helen, Pastora, wag ka nang bumalik. I remember yung sa Jerusalem,